Hallelujah. Are you blessed? Amen. Amen. So, I think this, for so many years, this is the first time that we will celebrate na hindi 25. Yes. Amen. So that also, every one of us will be given a time for us personally at family-wise para magkaroon tayo ng bonding time sa ating mga families. But praise God because we can celebrate, we can come together. Di po ba? Amen. Isang pribilehiyo na binigyan tayo ng kalakasan at in-afford tayo ng lahat ng necessities para makapunta dito. Malakas tayo. Amen. Nasa tamang pag-iisip na Panginoon. Amen. Amen. At ang ating pong kalusugan ay intact. Hindi, wala tayo dito ngayon. It's a blessing. Kasi sa mga bawat sa atin, umaga pa lang naisip natin yung mga himala na ginagawa ng Panginoon. Amen. Sometimes ang ating pong kaisipan sa himala ay isang mga grand thing na nangyayari. But, you know, so many things na tutusin natin ay miracles. Every morning, every day, there's a miracle happening along the way. Amen. At hindi lang po isa, marami, hindi natin mabilang. Sapagkat hindi po tayo aware or hindi lingid sa atin yung, or lingid sa atin yung mga ginagawa ng Panginoon unless God shows us. Amen. So, God actually, sabi nga, He makes the place where we live in, this earth. Amen. By the power of His hand through the Word of God that He has promised na ang nature, yung law of nature maintains. Amen. Kung hindi magkakaroon ng haywire, yung mga heavenly bodies at magkakabanggaan ng ulo. Di ba? Amen. Pwedeng lalamig na gusto, pwedeng hit na gusto. So, but then God, because sabi niyo po sa salita ng Diyos, yung kanyang mighty hand, by the power of His Word, He helps us. Even the whole universe consists. Hallelujah! And that's a miracle. Miracle na nakakahinga tayo. Mayroon tayong malinis na hangin. Kahit na pinupuliyot ng tao, nililinis pa rin ng Panginoon. Amen. Amen. Yung mga bagay na hindi natin namamalayan kasi normal lang nangyayari. Amen. Hallelujah. At aware tayo sa ating mga relasyon, sa ating buong family. Di ba? Amen. Sa ating mga anak, mga spouses, mga siblings, mga relatives, mga kaibigan, mga kasama sa bahay. Amen. Di ba? Amen. These are miracles. We don't really, if you really focus your attention to many things, you will see the mighty hand of God making it happen. Amen. And so, kaya ko sinasabi ito kasi it's a reminder na ang pangako ng Diyos ay totoo. Amen. Sapagkat magmula nung bago palikhain ang sanlibutan, yung universe, ay nakaplano na lahat. Amen. At nakita na ng Panginoon na makakasala ang tao. At nakahanda na rin lahat ang kanyang gagawin para tayo maibalik sa kanyang plano. Amen. Na kinaroroonan natin ngayon. Di ba? Amen. Amen. And so, it's such a blessing that we can celebrate every day. Amen. Amen. Hallelujah. So, bibigyan lang natin ng pansin yung mga prophecies. The birth of Jesus. Yung bakit, kung paano pinanganak. Ibig sabihin, hindi basta sumibot lang si Lord. Pero centuries and centuries ago, even right after Adam and Eve fell, na nagkasala sila, nagsalita na ang Diyos kung paano tayo babawiin. Amen. Amen. So there will be the Son of Man, the Son of the Son or the child of a woman. Sabi mo sa Genesis chapter 3, verse 15. Pagkatapos na magkasala, sabi ko dito, I will put enmity between you
sa diablo. And the woman, and between you and her seed. Seed means Jesus. Amen? He shall bruise or crush your head, and you will strike his heel. So, prophecy na ito na may darating. Hindi man lang masyadong specific, pero sabi ito, the son of the woman, alam natin na si Lord galing din sa kapareho natin, galing sa kay Adam and Eve. Amen. As a man, yung pagka-personal at pagkatao niya. And actually, sa Genesis chapter 12, ito po yung kay Abraham naman. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Genesis 12, verse 3, yung later part, yung second part. And in you, all things, or all the families of the earth shall be blessed. Ito po yung katunayan sa Matthew 1:1, the book of genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. So, Abraham was the forefather of Jesus as a man. Sabi po dito, through Abraham, ito yung dinaan kay Lord Jesus Christ. It's a prophecy. In Jeremiah, third one, Jeremiah 23, okay, the Messiah would come from the house of David and his throne, and take his throne. Amen? So, kinonfirm ito sa Luke, sa Psalm, na the Messiah would come. Amen. So mga kapatid, building up, we know that Jesus is the Word. Jesus is the fulfillment. Kaya sabi ni Lord, I did not come to abolish the law. Di ba? But I have come to fulfill them. Amen. So Jesus is the fulfillment of the words that has been spoken before. Hallelujah. So, punta po tayo sa Psalm. Sa Jeremiah na lang muna. Jeremiah, chapter 23, verses 5 and 6. Behold, the days are coming, says the Lord, that I will raise to David a branch of righteousness. A king shall reign and prosper and execute judgment and righteousness in the earth. Diba? In verse 6, in these days, Judah will be saved, and Israel will dwell safely. Now this is his name, which he will be called, the Lord our righteousness. Amen. Psalms. Punta tayo sa Psalms 89, verses 3 and 4.
verse 15. They'll be wailing. You know why? We all know that King Herod, nung nagpunta po yung mga wise men para mag-pay homage kay Lord, di ba? Around siguro mga 2 years na pinanganak na si Lord, saka lang nagpunta yung mga hindi yung nandun sa major na pagkakapangalan, no. They have to struggle when they know that the child was born. They know it by revelation. And then they went on a trip para puntahan. Imagine how these wise men can pinpoint where he lives. Right? It's a miracle. And they actually give gifts to him. And then on their way back, siyempre nag-pay homage sila kay Herod. And then si Herod sabi niya, no, it was the other way around. Nagpunta ko na kay Herod, tapos punta kay, sabi niya, balik kayo pag nakita niyo, sabi ni Herod. Right? Sabi niya, kasi ang plano ni Herod, papatayin niya. Pero hindi na nga sila nagpunta. Hindi na nagbalik. Pero ganun pa man din. Sabi niya ron, puntahan niyo yung lugar na ito, lahat ng bata, 2 years and below, Papatayin. killed. And in all that place, pagka may batang lalaki, 2 years and below, pinupugutan ng ulo. Ano po sa Bible yun? Sinabi sa Jeremiah, nangyari po. Matthew chapter 2, verse 16-18. So all these things, sabi nga even 8 pa lang na prophecy na mangyayari. At ang prophecy na ito ay it happened generations. Hindi po sila nagyari sa isang panahon. Iba't ibang panahon, tinutukoy ang personahe ni Lord na siya ipapanganak. Amen. Sabi po, alam nyo, even science, right? Even science, so many of scientists do not believe, and yet the probability, sabi nga alam mo yung probability na sa 8 prophecy na mangyari, ay ang probability niya, para makita natin yung probability. Alam niyo po yung Texas, yung state, isa sa mga estados ng Amerika. Diba, in Texas. California, there are 50 states in America, including Hawaii. And one of the big states is Texas. And Texas is so big that you can put in more than twice the Philippines inside. Oh, wow. That's how big it is. Amen? So sabi doon, lagyan mo siya ng silver coin, 2 feet thick, na occupayan niyo yung buong Texas. Pero doon sa isang coin, may lalagyan mo ng dot na pula at itapon mo sa gitna. At ito, isang tao, ipapadala mo siya na yung unang mapipick up niya ay makuha niya yung coin na yun. Imagine, yung Texas is ilan? It's around 700,000 square kilometers. Hindi mo malakan. Siguro lakarin mo buwan. Right? Yung unang pick, dapat makuha mo yun. It's impossible. 8 pa lang yun. How much more, sabi mo sa Bible, there were 300 prophecies concerning the person of Jesus Christ. His birth and His death on the cross, His resurrection, and His ascension. 300 in one person na fulfilled. Kung yung 8, napaka-imposible na. Yung pa kayang 300. You know how much it's multiplied? Exponential siya, hindi siya yung parang multiplication no, it's exponential. And so, it's really possible. It's God. I mean, it's God's hand that works. It comes together. Amen. And you know how much God loved us so much? Amen. Ang Diyos, mahal na mahal niya tayo, na nung
inisip niya na likihin tayo, ay pinag-aralan niya lahat ang pwedeng mangyari at nilagyan na lahat ng provision. Amen. Sabi nga, bago po nilikha ang universe, naisip niya na tayo at nakita na niya yung buong. Ibig sabihin, He already sat on the past, the present, and the future, even before it was created. That's who our God is. Amen. Amen? Wala siya, He's not bound by time. He can visit the future. He can visit the past. And He can be here now. Amen. So what I'm saying is, His love is directed. Nakafocus siya. The reason for creation is man. Amen. Kasi, saan nilalagay ang tao kung walang creation? Amen? Para mamuhay tayo ng maayos. Pinili niya ang maliit na isang lugar, mundo, ang earth. Amen? Amen. Kung punta mo sa universe, ang earth, makikita mo parang speck lang siya. So, tayo po, bilang mga mananampalataya, kung titignan mo siya sa taas ng buong universe, at kung makita mo ang sarili mo doon, ay mas maliit ka pa sa alikabok. Bakit unseen ka? Ibig sabihin, in the naked eye, you cannot see. Right? And yet, God chose you to be His partner and chose you to inhabit in you. Amen. Wow, that's a privilege. Amen. So, kaya dapat ma-realize po natin yung pong importance ng bawat isa sa atin. Kaya sinasabi lang ito kasi hanggat hindi natin nakikita ito, tayo mismo binabaliwala natin ang buhay natin. Amen. Kung ang Diyos ay nagkatawang tao para tayo ay tubusin, namatay siya. Amen? Ganun po tayo ka-importante sa Kanya. Amen. Pero hindi natin makita yung kahalagahan natin sa harap ng Diyos. Alam niyo, pag nakita mo ang kahalagahan mo sa Diyos, lalo mong pangangalagahan ang Diyos mismo. Amen. Yun ang gustong mangyari ng Panginoon, na mabigyan natin ng halaga ang ating relasyon sa Kanya. So, ganun ka-importante yung relationship sa atin. Amen. Dahil talaga pinaglaanan niya na lahat. Imagine, He planned it for thousands of years. He waited and waited for people to respond to Him so that the prophecies will be fulfilled. Amen. Hindi po, kasi hindi naman niya siya namimilit. Tinitignan niya yung puso ng tao, at yung puso ng tao, ito yung available, siya yung kinakausap niya, siya yung, di mo ba? Amen. Para lang sa atin. At nung hinog na ang panahon, siya mismo bumaba sa katauhan ng kanyang anak na si Jesus Cristo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Nung hindi, the time is right, nung hinog na ang panahon, ibig sabihin, lahat na ng salita patungkol kay Kristo ay naisabi na. Every word, every prophecy concerning His Son has been spoken out. Then the time has come. Amen. And at alam po ba ninyo na ano pa yung unang sinabi ng Panginoon? Of course, napaka-importante yung love ng Panginoon. Love is the essence of everything. Amen. Because God is love. Amen. Pagka gusto niya pa iparamdam yung love niya, ang nararamdaman mo hindi yung love, ito is kabutihan niya, yung goodness. Amen. Hindi mo masyadong ma-define yung love. Love is so vast. Amen. It's hard to define without the specifics. And one specific thing is His compassion, Amen. His forgiving, His understanding, His reasons. Lahat ng mga bagay yan, yung kabutihan ng Diyos na kumahabol sa atin, sabi niya, the goodness of God is running after us. It's true. Na hindi ka makakapagtago sa kabutihan ng Diyos. Amen. Imagine, ikaw na nga umaayaw pero hinahabol ka pa rin. Grabing pagmamahal yan. Amen. Di ba ba?
At kung kahit ikaw tumatalikod, ikaw nagtatapo, kumakatok pa rin siya. Amen. Na kahit na pinagtatabuyan mo siya, kumakatok pa rin siya. Amen. Saan kayo makakita Amen. ng ganong pagmamahal? Because His love never changes. Amen. When you change, the love of God never changes. Amen. 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 And in the end, the love of God will change you Amen. because of His goodness. Amen. And so, because of that, alam niyo yung napaka-importanting bagay. Alam niyo yung mga bagay na laging sinasabi ng pagdating ni Lord. Ang salitang peace. Amen. Alam niyo was it? Hindi na natin sa. Let's go to Luke 1:79. Sa Gospel of Luke, chapter 1, verse 79. Sabi po dito, to give light to those who sit in darkness and the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. So, patungo sa kapayapaan. Amen. Di ba ba? At din po sa Luke chapter 2, verse 14. Sabi po dito, ano sabi po dito? Glory to God. Ito po yung multitude of angels. Yung mga shepherds ay gusto na puntahan si Lord at nag-appear yung mga angel at sumasamba sa Panginoon. Sabi po dito, glory to God in the highest, and on earth, peace. Amen. Goodwill toward men. Amen. Amen. Napaka-importante po yung peace. Amen. Kasi kung walang peace, wala kang joy. Amen. Yeah. Kung walang peace, wala kang rest. Yes. Amen. Amen. Kung walang peace, hindi ka healthy. Amen. Isusumsum ka sa sakit kung kayo walang peace. For a long time, patagal na patagal. Kaya mo yan. Kung wala kang kapayapa, matutulog ka na walang payapa, masilibuot. Pag-isip mo, lalo masalibuot. Di mo ba? Amen. Subukan mo lang na nagkaroon ka ng hindi pagkaunawaan sa kung ikaw ay may asawa. Mahirap matulog. Di mo ba? Restless ka. Di mo ba? Kunyari, napapangka ka, tulog ka. Minsan, napapagat, so naghihilig ka, hindi ka. Kasi wala kang kapayapaan. Nakusunod tawa. Alam niyo ba na nagdi-deteriorate yung health mo? Kapag ka ikaw ay hindi peaceful? You don't realize that? According to survey, kung tayo sa secular, na ang pinaka number one na cause ng heart disease is actually stress. So, kung ikaw ay may stress, wala kang peace. Ibig sabihin na stress ka, hindi ka peaceful. Di ba? Kahit na very quiet ka, hindi sign ng peace yun. Yeah, amen. Yung minsan, yung mga quiet na lang lalong nabubugbog sa loob. Yeah. Kasi lagi niya naisip mo yung di ba? Yes. Lalong magulo sa loob. Oh. Buti pa nga yan, no? Dahil nilibang na yung sarili niya. So kapag ka nagano na, tsaka lang magsisit una naman yung ano. Alam niyo, Lord, yan. Amen. Yeah. Kaya ano sabi ni Lord? Come, I will give you rest. Amen. Doon sa mga napapagal. So ano yung rest? Ibig sabihin, pagka binigyan ka ng rest, peaceful ka. Amen. 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 In John, Isaiah 53, verse 5. Punta tayo doon. Sabi doon, the chastisement that was laid
that should make us peace, that should give us peace, was laid upon Jesus. Yung punishment, yung kaparusahan na siyang magdudulot ng kapayapaan para sa atin ay inilaan kay Jesus. Amen. Amen. Kasi kung tayo po yung magbabayad doon, yung punishment, hindi mo maatin ng peace. Kasi nasa impyerno ka. Yes. Amen. Amen. So hindi ka peaceful. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen. Pero si Lord, inako niya lahat yung chastisement, yung punishment, para magkaroon tayo ng kapayapaan. Amen. Kaya lang po, importante po yun, kapayapaan. Di ba ba? Si Lord Jesus Christ, nung first na makita sila after the resurrection, sabi po sa John, peace be upon you. Yun ang sinabi niya kami. Sabi niya sa verse 14, I will give you peace. And the peace I will give you. Right? Sabi niya, pero kasi noon, I will, kasi hindi pa tapos. Pero nung siya ay nag-resurrect na, namatay na, pinayaran niya na lahat, tapos na yung pagbabayad, tapos na yung triumph ng pagbabayad, pinatunayan niyang nag-triumph siya, nabayaran niya. Una siya makita yung mga disipulo niya, peace be unto you. Amen. Oh, peace be to you. Amen. Amen. So, ibig sabihin, yun ang unang sinabi niya na, mayroon na kayong kapayapaan ngayon. You can attain peace now. Amen. That I have actually gained when I went to the cross and triumphed from the grave. Amen. Amen. Praise the Amen. Lord. Then the true peace that the world cannot give is now made available through Jesus. Amen. It's not something that you can pick from the tree. It is something that you can receive through the life of Jesus. Amen. 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 Hallelujah. At alam niyo ba kung ibig sabihin ng peace? The English word is so inadequate that it cannot wrap up the whole meaning of what peace is. Wala pong vocabulary in English. That's why, ang Hebrew word is so rich. Yeah. See, very ancient. Because the Hebrew word captures the feelings, captures the inner man. Yung mga salita ng Hebrew, galing sa Diyos. Amen. Yes. Tinuro ng Panginoon niya sila nauna, sila Abraham. Hebrew. Kaya nga si Abraham, tawag sa kanya Hebrew. Called out. Di ba ba? Amen. At ang salitang Hebrew is something that when it's spoken, it's not only a language to portray actions or what. Yeah. It portrays everything that comes from the person that's saying. Amen. And God, if you understand it, you can actually see it the way God sees it. Amen. At alam niyo ba anong ibig sabihin ng peace of Israel? What ay sa Hebrew? Shalom. Shalom, the word shalom. Very underestimated yun. Naging team natin nung 27th anniversary natin. So, ano po may ibig sabihin ng shalom? Yeah. So, yung pong word sa Isaiah, yung peace doon, na bilanggit natin, is shalom. Okay? Actually, partly I shared this yesterday. Peace only comes after the atonement is made. So it was only after Messiah died on the cross and rose that peace could be given, as I told you earlier. But Isaiah's prophecy doesn't say our peace, it says our shalom. And when Messiah spoke the blessing to his disciples, he didn't say peace.
either. He said, Shalom Aleichem. Aleichem. Aleichem is the word be with you. Amen. Shalom be upon you. Shalom be with you. Shalom be to you. Yun po yung Aleichem. But shalom means peace. Right? Sabi ng karamihan. But the difference is everything. There's a big difference. For shalom means much more than peace. Shalom means safety, rest, prosperity, wholeness, welfare, completion, Amen. fullness, soundness, and well-being. So, mga kapatid, pag titignan po natin yung definition, ay saan po nakikita ito, yung description na yan? Saan mo matatamo yan? Si Lord Jesus Christ. Jesus is our shalom. Amen. He is our completeness. Amen. He is our safety. Yeah. He is our well-being. He is our soundness, fullness, completion, welfare, prosperity, rest, and everything. Everything that is, that makes you whole as a person. Ibig sabihin, yung kagalakan mo, kompleto. Amen. Amen? Yung kalakasan mo, yung kalusugan mo, kompleto. Amen. Yung ikaw ay payapa dahil alam mo ikaw ay safe. Yun ang totoong kapayapaan. Kahit na bundok-bundok yung kayamanan mo, kung hindi ka naman mapayapa dahil alam mong in danger ka lagi sa kinalalagyan mo, eh wala magagawa yung kayamanan mo, di ba? Yes. Yes. O kaya, lagi kang nasa ospital. Walang kapayapaan po yun. Walang peace. Fullness. Yung fullness means kakontentuhan, kabusugan. And so many, minsan hindi natin kulang ang description. But pagka namangga mo sa kabuhan, ito yung sinasabi. O pag na-experience mo, ito hindi ko ma-explain, ito yun. Yeah. Amen. It only is true when you have Jesus. Amen. Amen? Amen. Kaya yun po yung gustong ibigay sa atin ni Lord. Kaya niya isinalin niya ang buhay niya kasi siya yung kakumpletuhan natin. Amen. Siya yung kalusugan natin. At kung ikaw na nagkasakit, siya yung kagalingan natin. Amen. Hallelujah. So siya lahat. Yes. Siya lahat. Thank you, Lord. And I always say this. Bakit pa tayo magkakaroon ng mga pagdududa? Bakit kung may dumating na problema ay nakabaling ka sa internet, Yeah. Social sa Messenger, Yeah. Facebook. sa WhatsApp, Facebook. sa Facebook, Instagram. Lahat. Walang alam. Amen? Kaya tayo nakakaroon ng problema. Yeah. Amen. Ibig sabihin, hindi ka mapayapa. Pero pag may dumating, makakangiti ka, thank you, Lord. Amen. Ibig sabihin, you are untouchable. Tinuro pala sa atin yun. You are untouchable. Amen. Lord. Amen. Ibig sabihin, para kang non-stick pan. Yung kawali, non-stick. Kahit ano yung batos, nalalaglag.
So kung anong gawin ng Diablo, hindi nag-stick sa'yo. Amen. Amen. You know why? If you don't have anything of the enemy inside of you, the enemy cannot touch you. Amen. Kasi wala siyang rason. Wala siyang reason to get in because he has nothing of himself there. Di ba sabi po nung demoniac, yung pong oppress. Sabi niya, because Jesus has nothing on me. Yes. Kaya walang magawa. Right? And actually, Jesus can command because He has authority. So, ano po yung bahagi ng katauhan natin na mayroon pang hawak ng kalaban? Doon po tayo nadadali. Yeah. Kasi ibig sabihin, pagka mayroon pa sila, may karapatan siya. Yeah. Amen. Kung mayroon kang hatred, Yes. kung mayroon kang jealousy, kung mayroon kang unforgiveness, kung mayroon kang spirit of spirit of violence. Pag yung away. Oh, yes. Palaaway ka. Hindi mayroong lugar ang kalaban. Mayroon siyang handle sa'yo. Pagka mayroon naka-offend sa'yo, mayroon siyang hahawakan. Amen? Pag nahawakan niya, pwede kang itumba. Yeah. Kung pag na-realize mo na mayroon na nakaka-enroll na, huwag mo na itiretso. Tigil! Jesus, Lord, help me. Yeah. Amen. Amen? Amen. Deliver me, Lord. Because you will regret so many things that you will do when you go alone. Yeah. Amen. Especially pag galit ka, sarap magalit, di ba? Totoo po yun. Ang sarap pa lalo pagkakarapatan mo. Ang sarap magalit. Tumigil ka muna dyan, ha? Karapatan ko. Yun po yun. Kaya hawakan ng kalaban pag Yeah. No. Kahit na parang nagbubukang nalalamangan ka lang minsan. Pero when you keep still, you can still triumph. Amen. Amen. You give time for the Lord to come. You give time for the Lord to minister to you so that you can overcome. Amen. Amen. Ganun po naman lahat eh. Si Lord Jesus Christ, habang binabanatan siya doon sa, di ba? Inimbestigan siya, sinasampal na siya, nilodoran siya. Kung ano na accusation sa kanya, blasphemer, whatever. Hindi siya umimik. Mag-iibig lang siya pag kailangan, pero ang pag-ibig niya is ministering, hindi revile. Right? Amen. Amen. Kaya ko sinasabi yun, kasi it is related to peace. It's related to peace. Pagka alam mo nagkamali ka na, hindi ka peaceful hanggang hindi ka humingi ng tawad kay Lord. Amen. So when that happens, I'm not saying na hindi na mangyari. Pwede mangyari po yun. Come to Jesus. Ask for forgiveness. Huwag mong hayaan na manatili na wala ang kapayapaan sa'yo. Amen. It's very crucial. Because in peace, you can decide correctly. Amen. In peace, you can think correctly. Amen. Okay? In peace, you can triumph over the enemy. Amen. Amen? In turmoil, di ba? Alam niyo yung mga nananalo, yung mga kahit sa boxer, ang galing niya. Pero dahil galit, nawala na siya ng guard. Yeah. Pwede na siyang i-set up ng kalaban.
Amen? Kasi galit, nakikita na yung pattern. Eh. So, alam niyo, gano'n po yung mga ngayon. Nanonood din ako ng boxing. Ito yung magaling, talagang champion, di ba natalo, ganyan. Pero bandang uli, dahil nagalit siya, knockout siya. Bandang uli. Kahit talaga mas magaling siya kaysa ng kabila. Why? Nawala na siya ng guard eh. Pinakita na yung kahinaan niya. So, gano'n po tayo. Kaya napaka-importante yung peace. Sa bawat isa sa atin. Amen. Unang-unang sinabi ni Lord, peace be unto you. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. So our mission for today and for the rest of the days in our lives, Amen. okay, is to aim to receive the peace of God always. Yung sabi nasa inyo na eh. What I mean to receive, it means to live out. Ibuhay natin. Amen. I-act natin kasi nasa iyo na. You have it. Recognize that you have it since Jesus inside of you. He is a complete package. All you have to do is change your mind. Amen. So when your mind is corrected, then you can decide correctly. Amen. You can live out correctly if you actually receive, if you accepted the truth. Amen. Kaya ang kinokorek ng Panginoon namin is mind. Kaya may truth na binabasa natin kasi yun ang magdidiretso ng kaisipan natin kasi yun ang luma. Although yung spirit mo bago na, buong-buo, since you got born again, only your mind is old. That's why sabi ni Lord, i-renew. Pagka ang bagay na tinanggap natin, ang siya magbabago ng kilos natin, yung katawan natin susunod sa pinaniniwalaan natin. Amen? Kahit nasa yung katotohanan sa iyong spirito, kailangan mabago yung isip mo kasi ang nag-decide para sa katawan mo ay yung isip mo. Amen. Kaya sabi ni Lord, no wonder Jesus said, do not be conformed. Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind in Amen. Christ Jesus. So renew, transform. Transform means, dati ito ka, pero nakita mo yung totoo, mali pala itong dinadaanan mo. Veer out ka kagad doon, punta ka sa tama. Dinagbago ka na. Amen. Dati may mga kilos ka o mga gawa kang mali. Akala mo dati totoo kasi yun ang pad noon. Yun ang kinalakihan mo. Yun ang molde ng mundo sa iyong kinaroonan. Di mo ba? Ngayon, akala mo totoo kasi pare-pareho lang kayo doon eh. Pero nung nalaman ng katotohanan, ay mali pala. Humingi ka ng tao, Lord, sorry Lord, ganito pala yung buhay ko. Salamat at pinakita mo sa akin tama. Lord, tulungan mo ako na magawa ko ito. Ay, sinatabi ko na yan, Lord. Dito na ako ngayon sa iyo. Amen. God, ang maganda doon, pag kinonfess mo, you allow the power of God. You allow the life of God now to actually empower you. Amen. Kaya madali, kapag ka ikaw ay sumusunod sa tama, madali, kasi kasama mo ang Holy Spirit. Hindi lang yan. Kasama mo ang Holy Angels na nagtatama ng dinadaanan mo. Amen. Na nagtatanggal ng mga balakid sa iyong mga dadaanan. Amen. Why? Because the angels that God sent is to minister to you when you obey God. Amen. When you are disobeying God, they will not lay a finger on you to help you. Only when you are decided to follow God. Amen. That's why ang dali kaya parang miracle minsan eh. Parang miracle nangyari, parang wow, nangyari ito. O minsan biglang na may darating. Diba? May pangangailangan ka kasi sumusunod ka, ilalagay nila doon sa dadaanan mo, ito yung hinahanap mo. Amen. Di ba ba? Amen. Yung ano natin ang oras sa atin,
nakukonsume yung mga oras natin sa mga bagay, sa paghabol sa mundong ito, mga bagay sa mundong ito. Pero kung sumunod tayo kay Lord, sabi ni Lord, ano sabi nun? Idadagdag na lang sa'yo. Amen. Sabi pa nga, libre. Gamitin tayo sa libre. Thank you, Lord. Amen. Seek first the kingdom of God. And all His, and His righteousness and all these things shall be added unto you. Hindi, all these things shall be bought by you. Hindi naman. Sabi doon, all these things shall be added unto you. Kung kailangan mong bilhin, God will give you the money to buy it. Amen. So, it's God who adds. Amen. Hindi nyo ba na-realize na minsan, bigla na lang, kailangan mo. Di ba? Kailangan mo. Pero, wala kang pambili. Pero dahil inuna mo si Lord, along the way, at the time na kailangan mo na, darating. Amen. Igulat ka na lang. Di mo ba? Amen. Minsan magkagulat ka, sakto. Ganun po yun. Amen. Ako nga, kasi kailangan ko yung sinasira yung earphone ko. Basta, minsan, tinitingnan ako, gusto ko lang bilhin ito. Saka na lang. Nakikihiram na lang ako. Kita ko lang. Ano, nagbulutan kami noong Wednesday, yun ang nakuha ko. Kaya pala. Ano mo yun? Amen. So, mga kapatid, basta kay Lord lang tayo. Amen. Amen. I tell you, everything in your life will align. Amen. Kasi ang gusto ni Lord, peaceful ka lagi. Amen. Amen. Kasi kung peaceful ka, nailalaan mo yung time mo sa Kanya. Amen. At na-appreciate mo lagi kapag peaceful. Pagka hindi ka peaceful, minsan ang ganda-ganda na ng ginagawa ng Panginoon, hindi mo makita, hindi mo ma-appreciate. So pagka huminto ka na lang, ay, praise God, hindi ko napansin to. Lord, sabi sa kalangan, too late ka na minsan, di ba? Pero kung peaceful ka, nakikita mo at lalo ka nagpupuri sa Diyos because alam mo na si Lord yun. Amen. Amen. Kung yung pagdating ni Lord, alam mo na si Lord yun eh. Alam mo, even yung mga scientists na hindi maniwala, naging Kristiyano because of that. The impossibility that it would happen, right, according to nature. It is only by the power of God. There is really a designer. There's really the hand of God intervening. Pero hindi niya pinipili. That's why it took God for thousands of years to come. Because He looked for people who respond to Him. Kagaya si Noah, during this time, panahon niya, walang nakikinig kay Lord. Si Noah lang. Pero si Noah sabi, build ka ng ark sa gilid ng pataas pa sa bundok. Pagka ikaw ay gagamitin isip mo, Lord, bakit dito? Bangka ito. Bakit nasa taas? Di ba? Pero naniwala lang siya. Kasi peaceful yung isip niya. Kung ano yung pinapagawa, pati sukat, pati mga klase ng kahoy, lahat. Nagawa niya. Why? Peaceful siya. It took him 100 years to finish it. Yeah. Oh, 900 yan. Imagine yung 100 years na tinatawanan ka na ng mga tao sa kanya. Na ikaw ay ganyan. Hindi niyo pa nasusubukan yun. Na tuyain ng mga tao na ganyan. Di ba? Pero siya din. Why? Focus siya. Why? Peaceful siya. Kilala niya ang Diyos niya. Amen. Mas kilala niyo ang Diyos natin ngayon. Amen. Dahil mayroong salita. Amen. Pinabasa natin. Di ba? Amen. Can we trust Him? Amen. Trust Him in our lives. Amen. Because He's the only one who can give. Amen. Who knows everything. Sabi nga yung katapusan, alam na niya eh. Bakit hindi ka magtiwala sa Kanya na alam niya yung katapusan?
Alam niya rin daanan eh. Amen. Alam niya yung tadaanan mo sa mga bawat points ng buhay mo eh. Amen. 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 Ikaw hindi. Nakikinig ka sa Diablo na nililis ka pa. Amen. Amen. Glory to God. In the Hallelujah. highest. Hallelujah. So praise God because of that Jesus came. Because He loves us so much. Amen. Hallelujah. God is love. And He's good all the time. And all the time. God is good. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's pray. Ama, maraming salamat po sa oras muli ito, Panginoon. Sa iyong kabutihan, sa iyong salita na patuloy na nangungusap sa amin at nagbubukas na aming pananaw patungkol sa mga spiritual na bagay at patuloy po ninyo ang ipinapaintindi po sa amin, Panginoon, na ang iyong pagmamahal lamang, ang iyong buhay lamang, ang Lord, ang lunas ng lahat ng problema. Amen. Tulungan niyo kami na magtiwala po sa iyong salita na siyang liwanag at gabay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Lord, allow us, Lord, to really embrace the reality of who you are Amen. through our daily experience, through our daily walk, through the experiences that we encounter. Lord, through every relation that we have, that we will see your hand, that we will see yourself, Father God, in every relationship that we have, in every situation that we have, in every need that we have, we can experience you. Father God, to trust you and to give you praise. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord.